Hi fellow viewers, to everybody, good morning. My name is Steve Hoong. I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. Okay, to all former Bangko Filipino depositors across the Philippines, from Metro Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao branches, yung mga nagde-deposit before sa 2011 closure, good morning, and I would like to inform and apologize na wala akong videos yung whole October. September wala din. From September 1 to September 30, 2025 wala talaga ako. Tapos October 1 to 31 wala din akong videos sa Bangko Filipino related videos. Okay. Meron akong iiwan announcement na para sa 2026. Itong 2027 later na. We will discuss it later. Pero ang i-top prioritize natin ang 2026. So ang coverage will be from January 1, 2026 until December 31, 2026. Okay. Ano itong coverage videos na i-mention ko? Okay. Sa reopening ng Bangko Pilipino for the third at matibay na, kasi yung slogan, remember, subok na matibay, subok na matatag, di ba? Hindi natin makakalimutan yan. Ngayon, ang gagawin natin, ito. May lalabas akong video yung sa mobile banking app na, of course, kailangan BSP regulated. Kasi, if you can remember, di ba, nagkaroon sila ng alitan, yung sa 25 billion rehabilitation loan, no? Pero may kapalit. We know that already. Ngayon, ang gagawin natin, ito ang iniisip ko. Sa 2026, kailangan pag-usapan natin, imbis na mag-loan pa tayo sa kanila, kasi ang unang hihingiin, of course, may audited financial statement at collateral. Kasi ang gusto nila, ang Bangko Filipino hindi ituloy ang kaso sa 18.8 billion damage suit. Yan ang utos na Supreme Court eh. Ngayon, kasi ayaw na nila bayaran, ngayon I was thinking na tayo lahat sa Bangko Filipino Depositors Alliance, makinig 2026 natin i-plan. Etong sa 2025 na, anyway, patapos na kasi ang year-end from November to December, I was thinking na kung ano yung hindi ko na-mention sa 2025, continue ko lang, iba yung 2026. Okay? More on mobile banking app. Kasi digital banking na ang pinapractice eh. Ngayon, uso na ngayon ang digital banking practice. Okay? Ngayon, I was thinking kung sa mobile banking app, kailangan ang sisiguraduhin natin, halimbawa, Bangko Pilipino to GCash, fund transfer. Ngayon, ang service charge is depende kung masyadong mahal ang 15 pesos kasi tingnan mo ang Metrobank, di ba? Pag fund transfer, 25 pesos per transaction. Then minimum 100. Sa atin, sa Bangko Filipino, no minimum. No minimum ang pag-fund transfer. Now, sa charge, I was thinking, para sa akin, 10 pesos ang mura. So, magka-level na tayo sa BPI. Yun din ang iniisip ko. Kasi kung 15, okay man, very competitive naman ang 15 pesos. Kasi sa AUB, tingnan nyo AUB, di ba? Pag pan-transfer, halimbawa, AUB to Metrobank, 8 pesos. Yun din ang iniisip ko. Ang 5 pesos para sa akin sa mobile banking app, baka magduda. So, I was thinking na para competitive, tsaka, of course, may expectation na majejelos ang ibang banks. Kasi, 15 pesos din siya, mas mababa, di ba? O, tingnan mo yung sa Palawan Pay, di ba? Palawan Pay, tingnan nyo. I think ang charge nila 8 pesos and 50 cents. 8.50 lang. Sobrang mura, di ba? By the way,
didiscuss ko rin later yung sa InstaPay at saka yung sa PesoNet. Yun din ang kuha ko. Sa fund transfer maximum per day sa isang araw, I was thinking hindi 50,000. Baka titignan natin kung kaya ba ang 250,000 pataas. Yun din ang iniisip ko. Mobile banking app ang pinag-uusapan. Yan ang iniisip ko. Ngayon, of course, kailangan ng trial and error. Experiment yan. Kaya, yes, baka magtanong kayo, meron bang title yung video mo, yung sa Banco Filipino related video, mobile banking app? Maraming lalabas yan sa 2026. Sa 2025, bibigyan ko kayo ng introductory. Ito siya, hindi to introductory. Ito yung mga i-discuss ko sa inyo. Yun ang kuhaan ko. Tapos, meron akong tutukuyin yung bills payment. Yan. Magandang kuhaan yan. DragonPay, SkyPay. So, kailangan meron tie-up. Maraming tie-up ang kuhaan. Nasabi ko na GCash na susunod, Maya. Yun din ang iniisip ko. Then, Palawan Pay. By the way, Palawan Pay is yung may-ari, Palawan Pawn Shop, no? I was thinking also kung pwede sana, of course, BSP regulated. Kasi ang instruction ko sa kanila, sa mga former board of directors, sila ang magiging mentor. Ang susunod na board of directors, kailangan clear all the names. Yung mga former board of directors, kailangan clear. Walang criminal charges. Yun ang kasi ang sinabi ninyo na humihingi sila ng kapalit. I-withdraw daw ang case sa court kasi nanalo sila sa Supreme Court eh. Ang BSP sa totoo talo sila yung 1991 Supreme Court ruling case. Hindi binayad ang 18.8 billion. Zero. Nag-investigate na kami. Tapos, ang nakita kong mali, nag-reopen, hindi pa pala binayaran. Kung ako, wag mo na sila mag-open kung hindi pala binayaran. Diyan pa lang, sa 1994, kasi una is main office, then gradual Manila, tapos province. Kasi pag hindi yan nabayaran, yung 18.8 damage suit, ma-affected yung next few years. Kaya sila nag-apply ng loan twice. Etong 25 billion, ika-third. Doon na sila nagka-problem. I don't know kung ano yung talagang buong pangyari. Tapos, yung 2002, nakita ko na yung problem. Kuan siya. Doon na nag-start yung first loan. Nag-loan sila sa BSP. Tapos, yung 2006 to 2009, second loan. Yung isa, emergency. Ito, yung dahil sa 18.8 hindi binayaran, diretso lang sila apply for the second time. So, yun. Kasi kung yan, nabayaran yung 18.8, yung 1991 Supreme Court ruling cases, tapos yan eh. So, yun. Tapos, I think na-mention ko na yung 1 million insured sa PDIC. Na-mention ko na. Hindi ko na yung uulitin. Marami ako i-mention branches by next year. Marami ako i-mention branches. Kasi ang ibang provincial area, very feasible. Nakita ko na yung iba. May lalabas na yung remote areas, yung risky, like Basilan, Hulosolo, Bungaw, Tawi-Tawi, yung sa Mindanao, yung sa Bangsamoro area, lalabas din yan. Yung Marawi, kailangan siya ma-open. Of course, tight security, syempre. Tight security. At hindi yan basta-basta papasukan ng terrorist. Mas improve pa. Then, meron din ako i-mention Ormoc later sa next kong video. Mauna ang Tacloban, sunod ang Ormoc, then Maasin, yung southern, Maasin City, Southern Leyte. We will go there. Palo, possible, Palo, Leyte. Yun ang kuam. In terms of kung halimbawa yung magka-problema San Juanico Bridge, kasi syempre Leyte and Samar magka-link, no problem yan.
Basta hindi lang kuan. Kasi nakita ko yung sa Region 8 Eastern Visayas, ang daming bangkong kulang, to be honest. Hindi kaya ng Metrobank yan. Alam ko ang Metrobank, meron sila. Meron silang Katarman, meron silang Biliran. Oh. Every province sa Region 8, tinitira nila. Ang Bangko Pilipino, gano'n din ang gagawin natin. Tinitira nila. Then, what else pa? Yung sa Universal Bank, I think I mentioned na yung previous kong video, yung sa Australian dollar, yun ang dahilan kaya sila mag-a-apply ng Universal Bank License. By the way, ang Universal Bank License, at least ang capital 10 billion. Hindi pwede 10 billion below. Yun. Tapos ang branch, at least 1 billion ang capital. Ibig sabihin yung puhunan para makatayo ng isang branch. So, ang gagawin natin, 1 billion pataas per branch. All over Philippines. Ay, hindi yung main office. Kung 1 billion, ay, pang-sweldo lang doon in office. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, my fellow former Bangko Filipino Depositors at yung Bangko Filipino Depositors Alliance. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Planuhin natin para ma-reopen na siya at bumangon tayo muli. Ang point ko is get back on the feet. Yun lang. Wala akong intention na makipag-argue sa bangko. No. Ang atin is reopen. Gaya na sinabi ko, di ba? Sa previous kong video, nadapa siya yung second closure, nadapa lang to. Etong pangatlong open na, assurance is babangon at hindi na madadapa. Yun lang. Simple as that. Okay, I hope that this video will catch up, no? Ang coverage, itong 2026 video from January 1, 2026 until December 31, 2026. That is 1 year coverage. Iba yung sa year 2027. Okay? I hope ito lang muna for the meantime. Thank you so much for listening in this video. Good morning.